Kamusta mga kaibigan? Bago tayo magsimula sa ating sulat ngayon, ay shoutout muna kay Clarissa Borsena from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din sa subscriber natin na si Danilo Mayo, sabi niya ay shoutout sa kanyang asawa na si Arlene Mayo ng Botolan, Zambales. Shoutout din kay Azir Carlos. Narito na ang ating sulat mga kaibigan. Ang Tomas, ako si Cindy. Isang simpleng babae na minsan nang naranasan ng pinakamasakit at pinakamakabuluhang bahagi ng buhay, ang magmahal at masaktan. Ito ang kwento ng buhay ko, ng puso kong naghintay, at sa huli natutong mag-move on. Sana'y may mapulot din kayong aral sa kwento kong ito. Simulan natin sa pag-uusap namin ni Taguro. Taguro, napapaisip lang ako. Ano kaya ang pakiramdam kung makita mo ang isang taong mahalaga sa'yo? Siguro magiging masaya. Iba kasi kapag kasama mo ang taong mahalaga sa'yo, di ba? Pero, paano kung higit pa ang nararamdaman mo para sa kanya? Alam mo yon? Para sa akin? Ang lalim ng tanong mo ngayon, Cindy. Pero alam mo, kapag mahalaga ang isang tao, hindi naman kailangan laging romantiko, di ba? Oo naman, pero minsan, may mga bagay na hindi maiiwasan. Ang galing mo talaga magpahapyaw, Cindy. Minsan napapaisip tuloy ako kung may gusto kang sabihin. Baka nga meron, pero hindi pa ngayon. Hey Taguro! Cindy! Nakakaintriga naman at nandito kayong dalawa. Ella, long time Kumusta? Anong ginagawa mo dito? Wala naman, naisip ko lang mag-relax. Nakakatuwa lang na makita kayong magkasama. Hello Ella, lagi kaming nagkikita dito eh. Ang saya naman ng ganon. Baka pwede akong sumali minsan sa inyo. Siyempre, Ella. Mas masaya kung marami tayo, di ba, Cindy? Oo naman, masaya kung marami tayo. Cindy, napapansin kong parang may bumabagabag sa'yo. Ano bang nangyayari? Mahal ko po si Taguro pero hindi ko alam kung kaya niya akong mahalin pabalik. Anak, minsan hindi lahat ng pagmamahal ay sinusuklian. Mahirap man, kailangan mong maging handa sa posibilidad na baka hindi kayo para sa isa't isa. Pero, paano kung gusto ko pa rin siyang hintayin? May pag-asa pa kaya? Kung mahal ka ni Taguro, makikita mo yon sa mga kilos niya. Pero anak, huwag mong kalimutan ang halaga mo bilang tao. Salamat. Siguro nga, kailangan ko ring pahalagahan ang sarili ko. Tama ka dyan. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang taong hindi pa handang magmahal ng buo. Taguro, naisip ko lang, paano kung may nararamdaman ako para sa isang kaibigan? Cindy, hindi ba yun mahirap? Paano kung masaktan ka lang? Pero kung hindi ko susubukan, baka naman palagi kong panghihinayangan. Tama ka rin. Pero sana handa ka sa anumang mangyayari. Siguro nga, kung masasaktan ako, tatanggapin ko na lang. Basta tandaan mo, Cindy, mahalaga ka sa akin. Ayokong masaktan ka. Salamat Taguro, iyan na lang ang panghahawakan ko. Cindy, kamusta? Parang matamlay ka nitong mga araw na to. Hindi ko alam, Migo. Mahal ko si Taguro pero parang wala akong pag-asa. Kung hindi siya para sa'yo, huwag mong sayangin ang oras mo. May ibang tao na magmamahal sa'yo ng buo. Alam ko, pero ang hirap lang tanggapin na hindi kami pareho ng nararamdaman. Kung mahal ka niya, hindi ka na maghihintay ng ganito. Masakit man, pero minsan kailangan nating tanggapin ang totoo. Sana nga, Migo. Gusto ko lang ng kasiguruhan. Sana'y makita mo rin ang halaga mo, Cindy. Taguro, ano bang plano mo sa susunod? Parang napansin ko na lagi kayong magkasama ni Cindy. Si Cindy? Magkaibigan lang kami. Mabait naman siya. Sana naman hindi mo siya pinapaasa kung magkaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Alam ko. Ayokong bigyan siya ng maling pag-asa. Pero minsan hindi ko rin alam ang nararamdaman ko.
Kung mahalaga siya sa'yo, maging totoo ka sa kanya. Baka umaasa siya ng sobra. Tama ka, Ella. Siguro dapat maging malinaw ako sa kanya. Masakit man, mas mabuti na ang pagiging totoo kaysa sa hinahangad niya ang wala. Cindy, anak, kumusta ka? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Ma, mahal ko si Taguro, pero parang wala naman akong patutunguhan. Anak, minsan kahit anong pagmamahal ang ibigay natin. Kung hindi ito kayang suklian ng iba, mas mabuting mag-move on na lang. Andyan ako para sa'yo. Masakit man, makakaya mo rin ito. Pero ma, ang sakit tanggapin na hindi niya ako kayang mahalin. Tandaan mo, anak, hindi mo kailangan ng pagmamahal ng iba para maging buo. Taguro, gusto ko sanang linawin kung ano ba talaga tayo. Masakit nang maghintay nang walang kasiguruhan. Cindy, hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Pero mahalaga ka sa akin. Bilang kaibigan. Kaibigan, kaya mo bang intindihin ang sakit ng isang taong mahal ka pero hindi mo kayang mahalin? Alam ko, Cindy. At hindi ko nais na umasa ka sa wala. Minsan, iniisip ko na baka ako ang nagkulang o baka may nagawa akong mali. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang problema siguro ay nasa akin. Hindi ko kayang magbigay ng higit pa. Sige, Taguro. Siguro kailangan kong tanggapin ang totoo. Cindy, balita ko nag-usap kayo ni Taguro. Kumusta ka na? Ella, ang hirap tanggapin pero wala talagang kami. Sinabi niya na kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Masakit yan, Cindy. Pero minsan, kailangan mong ipaalam sa sarili mo na hindi mo kasalanan ang nangyari. Oo, alam ko. Pero ang hirap kasi, Ella. Akala ko talaga may pag-asa kami. Kung para sa'yo, darating ang tamang tao. Minsan, kailangan lang maghintay at magtiwala. Siguro nga. Salamat, Ella. Sa kabila ng lahat, mabuti at nandyan ka. Alam ko ang pinagdadaanan mo, Cindy. Darating din ang araw na magiging masaya ka muli. Salamat. At least ngayon, alam ko na kung saan ako nakatayo. Cindy, alam kong mahirap para sa'yo ngayon, pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Salamat, Migo. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng kaibigang kagaya mo na laging nandyan. Cindy, mahalaga ka. Sana makita mo ang halaga mo kahit hindi si Taguro ang makakita nito. Siguro tama ka. Baka sobra akong nakatutok kay Taguro na nakalimutan ko na ang sarili kong halaga. Lagi akong nandito, Cindy. Hindi mo kailangang mag-isa. Mang Tomas, pagkatapos ng lahat ng hirap at sakit, unti-unti kong naintindihan na ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pagkuha ng sagot na gusto mo. Sa umpisa, akala ko madali lang ang magdesisyong kalimutan si Taguro. Pero hindi pala ganoon kadali ang bitawan ang mga pangarap na binuo ko para sa amin. Sa bawat araw na dumaan, natutunan kong yakapin ang sakit at gamitin ito bilang lakas upang mahalin ang sarili ko. Cindy, mukhang may nagbago sa'yo. Parang mas masaya ka ngayon. Ma, tinanggap ko na. Tanggap ko na hindi para sa akin si Taguro. Anak, minsan kailangan nating bitawan ang mga bagay na hindi na para sa atin upang makalaya tayo. Alam ko na po yun ngayon, Ma. Salamat sa mga payo ninyo at sa pagmamahal na palaging nandyan. Anak, alam mo ba na sobrang proud ako sa'yo? Mahalagang makita mo ang sarili mong halaga. Sana mahanap ko rin ang tamang tao para sa akin, gaya ng sabi mo. Darating yan, anak. Basta huwag kang magmamadali. Cindy, matagal kitang hindi nakita. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako, Taguro. Medyo naging busy lang. Alam mo, na-miss ko rin yung mga araw na lagi tayong magkasama. Parang ang tahimik ng mga nakalipas na linggo.
Siguro kailangan lang nating tanggapin na minsan may mga bagay na hindi dapat pilitin. Cindy, alam kong naging unfair ako sa'yo. Hindi ko napansin agad ang mga nararamdaman mo. Taguro, okay lang. Tinanggap ko na ang lahat at natutunan ko ring mahalin ang sarili ko. Masaya akong marinig yan, Cindy. Sana manatili pa rin tayong magkaibigan. Cindy, ano naman ang mga plano mo ngayon? Na mukhang okay ka na? Gusto kong mas mag-focus sa sarili ko. Siguro mas bibigyan ko ng oras ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Good! Alam mo, deserving ka ng happiness. Hindi mo na kailangan maghintay sa kahit sino. Salamat, Migo. Masaya ako na naging parte ka ng pag-recover ko. Lagi akong nandito. At kung dumating ang tamang tao, susuportahan kita. Maswerte ako sa mga kaibigan kagaya mo. Salamat, Migo, sa pagiging nandyan. Anytime, Cindy. You deserve the best. Cindy, iba ang aura mo ngayon. Mukhang mas masaya ka. Oo, Ella. Natutunan ko nang mag-move on kay Taguro. Mas nakikita ko na ngayon ang sarili ko. Alam mo, proud ako sa'yo. Hindi madaling mag-move on sa taong minahal mo ng sobra. Tama ka, pero kailangan natin piliin ang kaligayahan natin, di ba? Tama ka, Cindy. At nandito ako para sa'yo. Salamat, Ella. Sana lagi kang nandyan bilang kaibigan. Oo naman. Mas matibay ang friendship natin ngayon. Anak, masaya akong makita kang masaya. Alam kong marami kang natutunan sa naging karanasan mo. Oo, Ma. Natutunan kong ang pagmamahal ay hindi dapat pinipilit at dapat kong pahalagahan ang sarili ko. Tama yan, anak. Iyon ang pinakamahalaga, ang makita ang sarili mong halaga. Ginawa ko lahat ng payo mo sa akin, Mama. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako makamove on ng ganito. Nandito lang ako, anak. Laging nakasuporta para sa'yo. Sa ngayon, masaya na ako sa kung sino ako, Mama. Masaya akong marinig yan, Cindy. Sana tuloy-tuloy ang pagiging masaya mo. Sana nga, Mama. Pero kahit ano pa ang mangyari, masaya akong natutunan ko ang halaga ko bilang ako. Mang Tomas, sa bawat kwento ng pag-ibig, laging may mga aral na dala. Ang sa akin, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging nangangahulugan ng pagiging magkasama. Minsan, ito'y ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga bagay na hindi na para sa atin upang makahanap ng mas malalim na kahulugan ng kasiyahan at pagmamahal. Una sa Diyos, sa mga taong mahalaga sa atin at higit sa lahat sa sarili natin. Ito ang kwento ko, Mang Tomas. Ang kwento ng isang pusong natutong maghintay, masaktan at sa huli magmahal muli. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutan ang mag-like, comment at subscribe, mga kaibigan.